Nasa kalagitnaan tayo ng daan, pababa dito sa papunta sa ilalim ng tulay. Yung pala, ang putik-putik pala dito. Napakatarik. Yeah. Ay. Ay. Mukhang diyadaanan din ito ng mga kabayo. Yeah. Ay. Yeah. Ah. Huwag sana akong gumulong. Stop, stop. Ayak, ayak. Muntik na ako. Hi! This is Mommy Ann TV. Welcome to my YouTube channel. Enjoy your watching! Hello, may kwento ba kayo tungkol dito sa sa tulay ng pigi sa yung tulay dito sa sa Ibabang Mayhay? Pagkala ko hindi ko na Kastilay. Sabi nung matanda, yamamampiyo. Kaya yung tinawag tuloy na pigi. Yung patangin ka sa pagdating doon, yun, pinaparo sa pigi. Pag nahuli ka, yung pag-aatag. Ano yung pigi? Salitang ano ba yun? Salitang Kastila? Ay, baka kabatgan nga, baka pigay, hindi rin ako sa Kastila yung salitang yun. Oo, salitang Kastila yung pigi. Di ba sa Pilipino, ano yun? Sa Tagalog, puwet? Oo, pinapalo sa puwet. Oo, di ba sa puwet na palo. Oo. Iba naman sa pintini, kaya palitin. Magpapalo sa mga ulo. Isa, iikot ka pa pag ano, palaya. Isa na ngayon, yung highway yun, doon. Oh, yung daan. Oo, doon yan dapat na. Noong panahon yun, Yung panahon ng mga lolo. wala pang karsada ron eh. Anong kwento ng lolo nyo doon sa tulay na pigi? Kaya, maliit pa ako doon tayo. Hindi ko pa alam pa mga kakasaysayan na hindi pinapano daw ba. Biski yung ginagawa rin yung simbahang yun. Oo. Pag ikinahuli, hindi pano pa. Ganun din. Oo. Lulupitan mo ng mga Kastila. Ay. Si Pilato nung ang Kastila, namatayari nga naman nung ilang tao nun. Oo. Tapos Ito lang bang ginawa simbahan nun ba? Wala. hello, kapag nagpapagawa naman yung mga Kastila, nagpapamerienda sila. Ayun ang hindi ko alam. No? Hindi ko na. Napapagod eh. Ay, hindi ko na. Tanong ka baka ako pakakain. May bayad ba? Ayun ang hindi ko na kami bayad din yun. Kasi sa kwento lolo, hindi daw binabayaran eh. Ay, hindi talaga. Hindi kapag walang bayad, wala pang libre merienda yun. Mabait daw Kastila. Mabait daw. Eh, yung mga lolo nyo yung mga tatay nyo Kastila Mistiso. Oo nga Mistiso yun. Kaya pala gwapo kayo lo eh. Lo, kaya pala gwapo kayo. Ay, hindi mo inabot yung luluboy. Pagka lalaki, Sino nuno? mataro kong ilong. Sino nuno? Pilo. Hindi ko inabot yun. Ay, hindi. Okay. Wala mo kung ilan ito na pamatayin na. Nakapos yung Elijah po Kasi may ladalong bahay na Kastila ron ay magkatapat lang ako lang si Bagino Segundo. Yung ba't na gano'n, yung kisa hindi ata yun. Pagkatapos yung kay Milda, yung ba doon, ay sinira na. May sinira na doon sa bayan eh. Yung malaki yun. Malaki Doon lumaki yung mga kapatid ko. Ganun. Kapisa namin doon si Mamang Pio, yung nag-student tuloy ng pigi. Sila tumira. Pinatira ng Kastila, yung kanilang mga magulang ng araw. Kaya pinamanay. Lo, sa tingin nyo, bakit doon itinayo yung tulay na pigi? Eh parang ang kitid naman ng daanan doon. Para maging tapatan ng mga mamalingki. Tapatan? Oo. Sa mapalingki natin? Nagtubok na sa karsada. O tamo, yung lahat ng kabilang kunin na gano'n, doon ang daan, kasi ikot ka pa sa Ilaya. Oo nga po. Wala. Diba ngayon ang daanan doon sa may Grotto, sa may Hulya? Ay, hindi. Galing naman sa Bibo Galileo. Dito. Galileo. Malayo ikot. Wala yung ikot. Magaling ka sa Saso, Tulya, Mutikuayan. Oo. Ganon yan. Kaya pala yun ang parang shortcut. Shortcut.
Ay, noon ay pakinitlaan yun na. Ngayon, pinagigiro, ngayon yun na. Nirepair daw yun na. Nirepair yung daan ngayon na. O, yung iba, yung ano, paano nilagyan ng tulay? Nilagyan ng dust na paitas daw yun na ngayon. Oo, nilagyan ng ano. Noon ay wala kami bahay sa itaas na yun. Wala ba? Bahay na ibang taga ron. Tumamanihan ba yung anak mo? Hmm. Siyempre, gagawa na rin ng bahay yun. Oo. Pinitulutan daw ang mga may lupa. Hmm. Marami rin tao na sila ng proprietaryo, ha. Alam ba ito yung barangay Ulya? Ang mga proprietaryo tatlo ron, yun lang, hindi rin taga. Kayo yung mga tauhan lahat doon. Lahat. Oo ba? Nakikisulo ka lang pag kayo dumami ng pamilya mo. Para pa lang sila dati, sila yung mga asyendero, Yun. mga proprietaryo. Sa sindiro, sa mga baybay na kasana. Sa Santa Cruz, na mga sindiro. Ano ng mga Pag asyendero? sinabi hindi, sindiro talagang yun ay Mayaman. mayaman na talaga. Sabihin, mas mayaman na asyendero sa mga proprietaryo. Kaya hasindaran. Kapag nakuha ko, yun na mga sindiro talaga yan. Oo. Nakure. Oo. Yan. Wala mang pag-aari. Mhm. Tansa ng mga baka. Pag ikaw ay nakakaagad sa buhay, yan, marami ka na nakasadya. Ang tawag dito yung proprietaryo na. Lo, pero nung bata kayo, nakadaan kayo sa tulay ng pigi. Hindi. Bakit? Uy, malayo ko dito dahil yung panagay ko, ha. Dito pala sa Punoy. barangay Punoy. Pagpupunta kayo ng ano, sabi, maliligaw kayo, yung syota nyo nasa Ay, subo. wala doon. Wala ka syota doon? Uy, wala pa. Wala ko may syota kayo sa suba o sa munting kawayan eh. Ano kami dumaan, di kami nagpapatuloy na ito na orkisyon-vision ako, panandala. Sundalo na kayo nun. Alam ko kapag nung bata kayo pag naliligaw kayo, tumatawid kayo doon. Ay, hindi. Noon na, naliligaw ko sa Purgosa, lula mo, diyan, taas sa Kandilban. Nalapit pa lang kay Lagay. Dawit ilong. Good morning po mga kamamian. Ngayong araw, pupunta po natin yung pinaka-pamoso at isa sa mga kinikilalang pinakalumang tulay dito sa Pilipinas na nabanggit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang aklat na El Filibusterismo. Dito po ay matatagpuan sa bayan ng Mayhay, Laguna. Tayo na po at pasyalan po natin kung saan po yon. Pagkabata ko, nakita ko na ang dadaanan doon ay itong mga tambakan ng basura. Buti sa ngayon, ngayong panahon ng butihing mayor na si Mayor Carlo Binsor Clado, ipinatigil na yung mga pagpapatapon ng basura dito sa dump site na ito. At yan, good job Mayor Clado sa yung ginawa. At least mapapanatili natin na yung kalinisan dito sa ating bayan. Ito pala yung daan na papabado sa sa hanapin nating tulay na yung tulay. Medyo masukal na pala, tsaka medyo matarik. Dito pala ang daan. Ibang daan na napuntahan ko. Papunta saan ba to? Papunta sa minahan ng ginto. Mali palang daan. Dito palang daan. Ay, ito na pala ngayon yung yung tulay na itong ibabaw ng tulay ng tulay na pigi na pupuntahan natin. Medyo masukal na ngayon. Ito pala yung ginawa nung unang panahon na tulay ng panahon ng Kastila na magdudugtong sa bayan ng Mayhay at saka dito sa barangay Taludtod. Yung ibabaw ng tulay na pigi na hinahanap natin. Ngayon, alam nyo, ang taas nito. Napakataas. Nakakalulang tingnan. Ngayon, subukan naman natin pumunta sa ibaba para makita natin yung magandang angulo niya. Nakita-kita natin yung structure, pagka-arko niya, yung pagkakagawa ng ating mga ninuno. Ito na. Yeah.
Nasa kalagitnaan tayo ng daan, pababa dito sa papunta sa ilalim ng tulay. Yung pala, ang putik-putik pala dito. Napakatarik. Yeah. Ay. Ay. Mukhang diyadaanan din ito ng mga kabayo. Yeah. Ay. Yeah. Ah. Huwag sana akong gumulong. Yay! Stop, stop! Ayak, ayak! Muntik na ako. Ayun, sa wakas, nandito na nga po tayo sa ilalim ng tulay na pigi. Makikita niyo po, ang tunay na napaka-antigo na pagkakagawa. Hatang halata nung panahon pa na Kastila siya ginawa. Ayun, nandito nga tayo sa tulay ng pigi. Hayaan nyo pong bigyan ko kayo ng konting kwento tungkol sa alamat ng tulay na ito. Sa natatandaan ko po, noong unang panahon, na nabuhay ang ating mga ninuno, lalo na noong mga panahon ng mga Kastila. Nakilala ang Pilipinas dahil sa kanyang angking ganda at yaman. Isa nga sa mga nagpaganda dito ay ang ating mga lumang simbahan at ang mga lumang tulay na kinopya ang disenyo sa mga estruktura sa Europa kung saan nanggaling ang mga Kastila. Isa sa mga nagpapaalala sa pinagdaanan ng ating mga ninuno dito sa ating bayan ng Mayhay, ang lumang tulay na ito na saksi sa paghihirap ng ating mga ninunong Mayhayin. Ang makasaysayang tulay na ito ay nabanggit nga din ni Dr. Rizal sa kanyang pamosong aklat na El Filibusterismo. Walang iba kundi ang tulay na ito na tinawag ng mga Kastila na Puente de Capricho, na ipinagawa ng noon nga ay sabi nga ng napakalupit na fraile na si Padre Victoriano del Moral. Ang tulay na ito ay pinangalanan naman ng mga mayhayin ng tulay pigi. Itinayo ito noong 1851 ng mga katutubong mayhayin na tinawag nga ng mga Kastila na mga Indio. Tinawag naman itong tulay na pigi dahil ang mga katutubong mayhayin na noon na pigtatrabaho ng walang bayad. At dahil kapag mabagal o hindi ka makabuhat, nang dahil sa pagod at gutom at uhaw, ay pinapalo sa puwet o sa pigi ng mga Kastilang nagbabantay. Dahil sa kalupitang ito, kaya nag-aklas ang mga magagawang Indio sa tulay na ito. Dahilan kung bakit hindi natapos ang paggawa nito. Ang isa pang kwento ng mga ninuno kung bakit hindi natapos ang kwentong ito, ang tulay na ito, dahil ditulan ito ng mga may impluensyang mga tao. Sa kadahilan ng ang pagkakagawa daw nito ay medyo mahina. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sa dami ng baha, bagyo, at lindol na nagdaan,
mula pa noong unang panahon, ang tulay na ito ay natilig nakatayo. Lumalaban sa hamon ng kalamidad at panahon. Sa taas ng tulay na ito, hindi mo lubos maisip na paano nagawa ng ating mga ninuno ng mano-mano ang tulay na to. At patunay na, ang isang tulay na patunay kahit noong unang panahon ay isang napakalagang istruktura mula noon hanggang ngayon. Ang mga tulay din ang nagsisilbing boundary ng mga bayan dito sa atin. Ang mga tulay na makasaysayan na nagsisilbing hangganan at palatandaan ng bawat bayan. Sana ang makasaysayang tulay na ito na pamana pa ng ating mga ninunong may hayid ay ating pangalagaan. Huwag natin sayangin ang alaala na minsan ay may panahong nagdaan na ang ating mga ninuno ay may pamana sa ating mga henerasyon. Sana ang tulay na to ay pangalagaan at panatilihin ang kayusan ng ating pamahalaan. Lalo ng Department of Tourism, pamahalaang palalawigan ng Laguna at higit sa lahat ng ating pamahalaang bayan ng Mayhay. Ako bilang isang tubong may hayid, ipinagmamalaki ko na dito sa ating bayan na may isang makasaysayang tulay na mismong ang bayan ng Dr. Jose Rizal ay binanggit ito sa kanyang mga unang kabanata ng kanyang aklat na El Filibusterismo. Na sana ang pamana sa kasaysayan ng ating mga ninuno ay tumatak sa ating mga puso at isipan. Hindi lang sa kwento natin madidinig na maaaring makalimutan sa pagdaan ng panahon, kundi dapat umukit sa bato at kasaysayan ng ating mahal na bayang Pilipinas. Wala itong okit nung wala itong okit. Walang okit yung mga symbol. Marami po salamat sa panonood ng video na ito na bahagi ng ating kasaysayan ng ating bayan na mahal na inang bayan ng Mayhay. Sana patuloy niyo po suportahan ang YouTube channel na ito, Mami Ann TV, upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga kaalaman tungkol sa ating mga kababayan at sa pamana ng ating mga ninuno sa ating mga bagong henerasyon. Salamat, salamat at muli, maraming po salamat mga kamamian. Paalam. Salamat po sa panonood mga kababayan. Suportahan po natin ang Mami Ann TV. Paki-likes po, subscribe, and share po para may bagay natin sa lahat ang ating mga video. Basta mayhayin, pogi at saka gwapo, tsaka magaganda. Salamat. Ang taas pala nito.